Okay mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at Gunsmith na muli sa inyo ay magbibigay ng kasagutan mula sa katanungan ni Rodel Bilog. Ang sabi niya, magandang gabi po Sir Elmer, sana masagot mo itong aking katanungan. Bakit po itong caliber 45 1911 isang kalabit dalawang bala ang lumabas? Ano ba ang dahilan dito? Sir, maraming salamat po, idol. So, ibig sabihin, nagdo-double tap. Pag iyong kinalabit, dalawang putok. Ibig sabihin ito, dahil So, yan ang ating bibigyan ng kasagutan. At bago yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong paglalike at pag-share ng ating mga videos, lalo tigit to sa mga hindi nag-skip ng ads, dahil ang ating YouTube channel ay ang kita nito ay itinutulong natin sa ating 6 na estudyante na mga beneficiaries sa pang-charity natin ito, na sila ay mga anak na single parent, kaya tinutulungan natin. At maraming salamat sa inyong hindi pag-skip ng ads, at maraming salamat din sa mga sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan itong number na ito para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message po kayo kung kayo ay may tutulong para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel at mapasalamatan. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Pizza America ng Virginia, USA. Bagaman Sir, ayaw mo magpakilala, ayaw mo pabanggit ang iyong tunay na pangalan, ako'y labis na nagpapasalamat sa iyo, gayon din ang ating mga beneficiary, dahil sa patuloy mong pagtulong at pagsuporta sa ating mga tinutulungan ng mga bata. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, bigyan ng mahabang buhay, magandang kalusugan, sampo ng iyong buong pamilya. At sana marami pang kagaya mo para marami pa tayong batang matulungan. Ito talaga ang passion ko sa buhay. Matagal ko nang ginagawa ito. Okay, so yan. At puntahan na natin yung katanungan ni Rodel Bilog. Okay, unang-una sa lahat, maraming salamat dahil sinabi mo yung caliber at saka model. Okay, caliber 45 1911 model. Okay, ang kalimitan kasi ito palagi ko itong binabanggit sa at lagi ko na rin itong tinatapik kasi ito kasama nito ng mga problema na nag-hammer down, hindi kumakagat yung sear, ayaw mag-cock, yan yung mga problema niyan. Yan kasi minsan ang una diyan, itong recoil spring, hindi ba recoil, lip spring pala. Itong lip spring na to, itong pinakamataas nito, tatlo kasi yan eh. Yung isa dito sa grip safety, ito yung sa disconnector eh. Okay. Itong na to, ito yung sa sear. Ito yung nagtutulak sa sear para kumapit yung sear dito sa kanyang hammer dito. Ganyan ang niyan, kumapit. Ngayon, kaya ay nagdadalawang putok. Kasi pag pumutok, yung padalwa dumadaplis na dito. Dumadaplis na. So, pumuputok ulit siya. Okay, so, kasi pag pumutok yan ganon, pagputok niyan, babalik yan dito. Ngayon, hindi nakakatch up ng sear itong na to. O kung minsan nga, nagpo-pull out to. Ngayon, pagka pudpud na yung sear, yung sear niya, yung nakakabit dito, wala lang tayong 45 ngayon dito eh. Wala tayong 1911. Pagkapudpud na yon, yun ang mangyayari. Magdudouble tap o magbabars. Kung minsan nga yan na nagpupula automatic pa eh. Okay, so minsan yun kumakabis na dito. So ang magandang mo dyan, checkin mo muna itong iyong lip spring. Baka naman itong lip spring mo ay medyo hindi tumama dun sa hindi tumama. Kasi pagka ito hindi tumama ang pagkakabit nito, ito lagi kong sinasabi na rin ito. Pagka ito hindi tumama ang pagkakabit mo doon sa iyong receiver, ito kasi may tinatama nito. Halimbawa, ito'y bumaba o umangat. So ito, hindi na ito tatama sa kanyang sear. Ang mangyari doon sa sear niya, hindi na magpapangsyon ng maayos. Kasi ito ang magtutulak doon sa panoorin mo yung mag-backtracking ka doon sa mga video ko na kung paano ang mag-install nito. Okay, para malaman mo. Pag tinanggal mo kasi yung grip safety niya,
yung sa baba ng grip niya, na ito ay naiipit ito ng mainspring housing. Dito nakaipit yung mainspring housing do sa bandang likod ng kanyang grip. So baka hindi ito tumama. Okay, o di kaya man ito ay hindi gumagana na. Minsan kasi ito para lumambot yung trigger, ito ay binabali pa atras. Binabali. So yung tulak nito ay medyo hindi na sufficient. Malalay na, kumbaga. Sa malalim na Tagalog, malambot na, malalay na yung tulak nito sa sir. Ngayon yung sir niya ay so parang naka-free wheel, kumbaga naka-free na siya. Hindi na siya talaga tinutulak kasi yung ganyan kasi ang korte ng sir nito eh. Yun yung nagka-catch dito eh. So hindi na niya inaabot ito. So ang mangyayari diyan pag pumutok yan, yung sir niya malambot na, hindi na siya umi-stop dito. Okay, o di kaya hindi na nagre-reset. Okay, so ang nakikita ko diyan yung iyong sir, baka yung iyong sir yung sir mo yung nakatutok dito. Yung nakatutok dito, baka yung pinakang niya ay pudpud na. Okay, isa pa pag pudpud na yon, isa pa nangyari na rin sa baril ko yan. Pudpud na yung sir dito dahil medyo pinapalambot ko napasobrang hasa. So medyo kumapos na dito. Ganyan ang nangyari, minsan nagbabars 3, minsan nagpo-pull auto. Okay, so ganun ang nangyayari. Yan ay naging experience ko na sa aking Okay, so yun ang niyan. Tingnan mo rin kung tama ang pagkakabit mo nitong lip spring. Ang dami ko ng paliwanag tungkol dito. So ang maano ko sa iyo niyan, kung tingnan mo kung maayos ito, kung wala namang problema itong lip spring, magpapalit ka na ng isang set niyan. Hammer at saka sir ang iyong papalitan diyan. Okay, so kung hindi naman, magagawa naman niya ng gunsmith. Ang gunsmith niyan, medyo babawasan ng konti dito para lumalim itong parte na to para kumagat. Kumbaga para kumagat yung sir niya. Okay, umano siya diyan, kumagat siya diyan. Ito pinapalalim ito, papalalimin itong baba na to. Yan, papalalimin yan. Kasi para yung kanyang sir ay tumukod rito. Yan, ganyan ang niyan. Kasi pag napudpud na itong taas na to, nagasgas na yan, napudpud na, halimbawa, kasi yung iba pinapalambot para lumambot ang trigger pull, ngayon napasobra. Pag napasobra ngayon, yun ang mangyayari dyan. Pag napasobra ang bawas dito, pinapalambot, yan, yun ang mangyayari. Kaya ang mangyayari ngayon dyan, papalalimin ito. Itong tapat na to, kikikilin niya ng Pero medyo mahirap gawin yan. Dahil matigas itong mga hammer. So, yun ang nagiging problema dyan. Okay, so yun lang ang magiging kasagutan ko dyan. At kung mapapalitan mo naman ng sir at saka hammer, yun ang dyan, ang the best dyan. Sir at saka hammer, at saka kurikin mo na rin itong lip spring. Okay, ito, tatlo ito naputol na dito yung sa safety grip. Okay, ito yung lip spring. Tawag ito yung ibang tawag dito ay pork spring. Okay, so yan ang masasabi ko lamang. At mas maganda rin na balikan mo rin yung mga luma kong video para maunawaan mo yung function nito. Okay, yan ang isang problema dyan. Okay, at babasahin ko lamang yung ating community spotlight. Ang community spotlight natin ngayon ay shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas. Meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Rapi Cusi. Meron kang 3 engagement. Shout out kay Ansel Evangelista. Meron kang 100 plus engagement. Shout out doon sa makasama mo sa One Gun Pilipinas, Bulacan chapter. Okay, shout out kay Tungkos Vlog. Meron kang 1 engagement. Shout out kay Rag Perns. Meron kang 100 plus engagement. Okay, hindi tayo makapag-live ngayon dahil ang live ay 1 oras. Busy tayo ngayon. Dami nating ginagawang baril. At
wala tayong time para mag-live ngayon, pero sa mga susunod magla-live tayo, pero mas mahaba yung ating talakayan. At kung meron pa kayong mga katanungan, i-reserva na lamang ninyo. Okay, itanong ninyo ngayon dito sa ating comment section para bigyan natin ng kasagutan. Okay, thank you very much. God bless us at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Thank you.